Hello po, magandang hapon po sa lahat. Welcome again to my channel, OG De Leon po. At ngayon po ay mag-share po ako sa inyo ulit. No? Ito rin po ay yung binasa o pinag-aralan kanina sa service ng Wisdom Church. Itong tungkol sa Galatia or Galatians 6 verse 7 to 10. Ito din po, mag-share ko lang din po sa inyo, no? At ito po ang sabi sa Galatia 6, chapter 6 po, verse 7 hanggang 10 po ang ating babasahin. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit, ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung di tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Manalangin po tayo. Aming Diyos sa langit, maraming salamat po sa araw na namang ito dahil makakapagbasa na naman kami, makakapag-aral ng inyong mga salita, ng inyong mga makapangyarihan salita. Lord, salamat sa pagkakataong ito, Father God, sa iyong mga salita na magbibigay na naman ng buhay, katatagan sa aming pananampalataya, kaayusan ng aming puso't isipan, sa iyong mga salita na nagbibigay pag-asa, kaligtasan, at katagumpayan sa lahat, O God. Father God, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain na ito, O God. Ikaw nga po ang sumama sa amin sa aming pag-aaral at pagbabasa ng iyong mga salita, O God. At samahan niyo rin po ako, turuan, gabayan, Lord, upang puro salita mo lamang ang ilabas ng aking bibig, O Diyos. Salamat, Lord, dahil sa iyong mga salita, kami na naman ay mababago, lilinis, at magiging maayos ang lahat, O God, dahil sa iyong mga makapangyarihan salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Yun nga po, no, ito po ay isi-share ko din sa inyo. Bahagian ko rin po kayo ng pagpapala ng ating Diyos dahil ang salita ng Diyos ay pagpapala. Ano po? At karunungan ito, katalinuhan, upang magtagumpay tayo sa ating pamumuhay, sa ating buhay, upang mas maging malapit tayo sa Diyos, makilala natin siya ng gusto. Ano po? Kaya ito po, sabi po dito sa 7, ulitin ko, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Di ba po? Kagaya po halimbawa po ng pagtatanim, literal na nagtanim ng isang buto. Kung yun po ay buto ng mangga, siyempre po, mangga po, di ba? Ang ating makukuha o aanihin, di ba? Kung ano pong buto, ang ating itanim, hindi naman po pwedeng nagtanim tayo ng buto ng bayabas, santol po ang tumubo, ang ating aanihin, hindi naman po pwede yun, Kaya, yun nga po, sabi rin sa Biblia, sabi po dito ng Diyos na kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya kung puro kabutihan, kagandahan loob, pagtulong, ano po ang iyong mga itinanim, yun din po ang iyong aanihin. Kabutihan din ang iyong aanihin. Marami rin tutulong sa iyo dahil sa iyong pagtulong. Aanihin mo ay pagtulong din at kabutihan at kaayusan din, no? Ganon din po yun. Yun po ang sinasabi sa ating ng Diyos na kung ano ang itinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Kaya kung puro kabutihan, kagandahan loob, ay aani po tayo ng magaganda rin. Kagandahan din ang ating maaani. Ano po? Sabi nga po dito sa Psalms 139, basahin ko po.
Ay, pasensya na po, may nag-pop up lang po sa aking cellphone. Pasensya na. At ulitin po natin, magpatuloy tayo. Sabi nga po sa 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Yun po ang sinasabi, no? Yun nga po yung kanina sabi ko na kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Ano po, kung ano po yung itinanim, kagaya nga ng example kanina, kung anong buto yun, yun din ang tutubo at lalaki, yun din ang ating maaani, kagaya ng kung bayabas man yun, o kung santol man yan, o mangga man yan, hindi naman pwedeng magkaiba, ano po. Yun po. Kaya kahit sa atin din mga puso't isipan, ano, kung ano yung nasa puso natin, kung ano yung nakatanim sa atin, nakikita ng Diyos. Kung galit ito, nakikita yan ng Diyos. No? Nakatanim diyan, puro galit na lang. Puro galit din na lalabas sa ating isipan. Sabi nga, huwag niyo raw pong sasabihin yung sinasabi ng ating isipan. Halimbawa po ay sinabi natin na nangihina ako, talagang hindi ako makagalaw masyado, sobrang hina. Huwag daw bibigkasin ng ating bibig. 'Di ba po may kanta nga na huwag natin sasabihin daw na tayo mahirap o malakas. Dapat sabihin natin yung sabihin daw ng mga weak, I am strong. Sabihin ng mga poor, I am rich. Dapat ganun daw po. Huwag sasabihin ng isip huwag sasabihin ng bibig yung nasa isip, no? Kung sasabihin mo, kung naalam natin sa buhay natin, nako, kapos na kapos ako ngayon, wag po. Sabihin po natin, nako, marami pa, meron pa, bibigyan pa ako ni Lord. Dapat po ganun ang ating sasabihin, ano? Doon nga po, dito nga po sa 7, sa ating binabasa, no? Sa Galatians 6, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Hindi po natin siya madadaya. Dahil lahat po ay nakikita niya. Lahat po. Nasa puso natin, nasa isipan natin. Hindi pa natin bibigkasin. Alam na ng Diyos. Dito nga po kanina sa Psalms 139 po. Sabi po dito, verse 1, ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ano po? Alam po ng ating Diyos ang lahat. Sinisiyasat na tayo. Batid niya ang lahat. Ang buhay natin, ang lihim natin, nalalaman po ng ating Diyos. Tuloy ko lang po, verse 2, ang lahat ng gawin ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking iniisip o ang aking isip. Ano po? Batid po ng Diyos. Verse 3, ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawin ko'y pawang iyong nalalaman. Ano po, wala po talaga tayong malilihim. Lastly po, verse 4, di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo ng lahat. Iyon lahat ay di malilihim. Yun po ang sabi sa Psalms 139 verse 1 hanggang 4. Ano po, wala po talaga tayong malilihim. Lahat po nakikita ng Diyos. Kilala po niya tayo. Simula na bago pa lang tayo isilang sa mundong ito, alam niya na lahat ang mangyayari sa ating buhay. No, ultimo nga, sabi ko nga ulit, ang hibla ng ating buhok ay kanyang nalalaman. Wala po tayong malilihim, kaya po alam ng Diyos. Sinasabi rin dito, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang aanihin. Magtanim po tayo palagi ng kabutihan upang umani tayo ng kabutihan, no? Magtanim tayo ng puro pag-ibig. Aanihin natin ay pag-ibig din. Maraming magmamahal din sa atin. Excuse po. Marami pong magmamahal sa atin dahil kung yun ang ating tinatanim sa ating puso, sa ating isipan, yun po ang ating aanihin. Pag-ibig, ano po. Sa puso natin, tayo'y nagpatawad sa mga taong nakasakit sa ating damdamin. Tayo rin ay papatawarin ng Diyos. Tayo rin ay patatawarin ng tao. Kung nagpapakumbaba tayo, magpapakumbaba rin ang lahat sa atin. Magiging maayos po ang lahat. Ano po? Tayo po ay magtatagumpay ng mas maayos. Tuloy po natin, sabi po dito sa verse 8, ang sumunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang sumunod naman sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ano po, napakaganda po, no?
kung magpapatuloy lang tayo sa masamang gawain natin, ano po, ay hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magiging magulo ang ating buhay. Sabi nga po dito, kapahamakan ang ating mararanasan kung patuloy tayo sa paggawa ng kasamaan, kung patuloy tayo sa pag-iisip ng hindi maganda, kung sa patuloy tayo sa pagsasalita ng hindi maganda, no? Kung nagpapatuloy lang tayo sa puro galit, tampo, selos, ano po, kung doon tayo magpapatuloy, magiging kapahamakan po ang ating mararanasan. Hindi po magiging maganda. Unang-una ang ating relasyon sa ating Diyos. Dahil puro galit, minsan paghihiganti pa ang ating mga naiisip, ang laman ng ating puso. Galit, tampo, selos, inggit. Yan, number 1 po, no? Inggit talaga. Nakakasira po yan ng lahat ng bagay. Ng pamilya, ng pagsasama, ano po. Pati ng pagkatao, nakakasira po lahat yan. Inggit, galit, ano po, kayabangan, ano po, kapalaluhan, no? Yun po ang nangyayari po ay kapahamakan. Sinabi po yan dito. Ang sumusunod sa nasa, di ba? Yung kung ano lang gusto natin, hayaan mo na, okay lang yan. Wala naman nakakakita, gawin natin. Okay lang yan, gawin natin. Minsan lang naman tong gagawin natin to, di ba po? Pero minsan nga, pero napakalaking kasalanan na po ng ating nagagawa. Una na sa ating Diyos, sa ating sarili, at sa ating kapwa, ano po. Kaya kalimutan na po natin yung mga iniisip na hindi maganda. Yung kasalanan, tanggalin na po. Huwag na po natin gawin. Pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Yung paglilihim, ano po, yung tampo, galit nga po, selos, inggit, ano po. Alisin na po natin yan upang hindi tayo mapahamak sa ating buhay. Upang hindi rin tayo mapalayo sa ating Diyos. Dahil sa kapag patuloy tayong ganun lang na masama ang loob, galit, naiinis, kayabangan, ano po, inggit, napapalayo po tayo sa ating Diyos. Dahil ayaw niya po yun. Gusto niya pagmamahalan lang, pagpapatawad at pagpapakumbaba ang kanyang gusto, ano po. At yun nga po, sabi dito, ulitin ko lang, ano po, ang sumunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, no? Ngunit ang sumunod naman sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yun po ang gusto sa atin ng Diyos. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, di ba po? John 3:16 po. Napaka matinding verse po yan. Alam na alam po natin yan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. John 3:16 po. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Magkaroon tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Ano po? Napakaganda po. Kaya sumunod tayo sa ating espiritu. Sa espiritu ng Diyos na binigay sa atin. Makinig po tayo sa Kanya. Manahimik tayo minsan. Manalangin tayo ng taimtim na gabayan tayo ng Diyos. Gabayan tayo ng ating mabuting espiritu. Ano po? Upang maging maayos ang lahat. Maging maayos ang ating puso. Maging malinis ang ating puso't isipan, ang ating pagkatao, ang ating kaluluwa. Makinig tayo, sumunod tayo sa ating Diyos, sa kanyang katuruan, ano po. Kaya po may Biblia, kaya po may mga taong nagsishare ng mga salita ng Diyos upang tayo rin ay makabahagi sa kaligtasan at pagpapala ng ating Diyos. Amen po. Sabi sa 9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Huwag po tayo magsawang gumawa ng kabutihan. No, huwag po tayo magsawang tumulong na kahit sa simpleng paraan, simpleng bagay lang. Napakaganda po niyan sa Diyos. Kahit simpleng bagay lang, pero ito'y nanggagaling sa puso mo. Kahit ba ang pera mo lamang ito'y sa 10 piso, pero hinati mo yan sa nangangailangan. Ano? Nagbigay ka kahit 5 pesos, hindi ba po? Hindi ba po? Ibig sabihin, ina-example ko lang yung mga ganong klaseng bagay dahil lahat po tayo ngayon ay dumaranas ng
isabihin na natin kagipitan kahit papano sa ating buhay. Pero hindi naman tayo talagang totaling nawawalan dahil patuloy pa rin tayong binibiyayaan ng Diyos. Ano po? Totoo po yun. Patuloy pa rin tayong tinutulungan ng Diyos. Patuloy pa rin tayong may nakakain, may pambili, ano po. Yun pong konting pagbigay, ano po, ay napakalaking bagay nun para sa ating Diyos. Kung para sa atin ang 20 pesos ay napakaliit na bagay, wag na kaya kasi maliit lang naman, pero wag po, ibigay po natin yan. Napakalaking bagay nun sa ating Diyos. Siya po ang bahalang maggantimpala sa iyo sa kabutihang iyong ginawa. Ano po? Nagpatuloy lang tayo sa paggawa ng kabutihan. Mag-isip ng mabuti. Ano po? Upang tayo ay mapalapit ng gusto sa ating Diyos. Upang tayo magtagumpay. Sabi nga, kaya't huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong magsasawa. Mag-isip, gumawa ng kabutihan lamang sa ating Diyos, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa. Huwag tayong magsasawa. Ano po? Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng kabutihan. Nakikita po yan lahat ng Diyos. Nakikita po. Pagdating ng taktang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Huwag tayong magsasawa. Patuloy lang tayo upang anihin natin ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang bibigay para sa atin. Nandyan na po yun eh. No? Ngayon, pwede niya nang ibigay sa atin yung kanyang regalo o pagpapalang ibibigay sa atin dahil nagpapatuloy tayong nakikinig ng kanyang salita. Patuloy tayong gusto nating magbago, nagpapatuloy tayo sa pakikinig, sa paglapit sa kanya. Tayo nagbabalik loob sa kanya. Tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya ang kanyang reward, sigurado ko parating na sa iyo at sa akin. Amen po. Amen. Kaya pag magpatuloy lang at huwag tayo magsawa sa paggawa ng kabutihan, lalo na paglapit sa Diyos, hingi tayo ng gabay, guidance po sa ating Diyos, upang hindi tayo magkamali, upang magpatuloy lang tayo sa katuwiran, kaayusan, at katagumpayan ng kagandahan ng ating buhay. Amen po. Sabi pa po dito sa 10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa lahat ng tao, sinasabi po dito, sa lahat ng tao, sa ating pamilya, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa ating mga kapatid, kahit pa yan ay nakagawa sa atin ng hindi maganda o nasaktan tayo niyan ng mga nakaraan, kalimutan na po natin yan. Alisin na po natin yung galit na yan. Alisin na po natin yung tampong yan. Pagmamahal na po. Kailangan po natin yan. Lalo na sa mga araw na to. Puro pagmamahalan lamang ang dapat maramdaman ng isang tao. Ng lahat ng tao. Upang tayo magtagumpay sa labang ito. Inaantay po tayong lahat ng Diyos. Na magbalik loob. Na magsisi sa ating mga kasalanan. At gumawa ng kabutihan. Sa pagpapatuloy natin ito sa Kanya ng kaayusan. Na totoong humihingi tayo ng kapatawaran, na totoong gusto nating mabago ang ating pagkatao, ang ating puso, ang ating kaluluwa, gusto nating maging malinis at maging maayos ulit sa pagbabalik loob natin sa ating Diyos. Nandan siya, nakahanda na siya para sa reward natin, upang ibigay sa atin ang ating kahilingan na kaayusan ng ating buhay, kalinisan ng ating puso at isipan, kasaganahan ng ating buhay at katagumpayan ng bawat isa. Inaantay na po tayo ng ating Diyos. Napakaganda po ng kanyang sinasabi at ipinararating sa atin ngayong hapon na to. Para sa atin lahat, hindi lang sa akin, hindi lang sa inyong mga nakikinig, kundi sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Magpatuloy, huwag magsawang gumawa ng kabutihan, huwag magsawang lumapit sa ating Diyos. Dahil handa siyang makinig. Every time na lalapit ka, dahil taos puso ang iyong paglapit sa Kanya, papakinggan ka niya. In Jesus' name, pakikinggan niya tayo. Pakikinggan niya tayo at aayusin niya ang lahat ng ito. Ang ating bansang Pilipinas, aayusin niya. Gagawin niyang maayos, matahimik, maunlad at matagumpay. Ang Pilipinas at ang buong mundo ay aayusin niya. In Jesus' name. In Jesus' name po. Yun po, no, napakaganda po. Kaya tayo magpatuloy, no. Huwag tayo magsawa. Huwag natin masyadong dibdibin o isipin yung mga nangyayari sa ating mundo. Kasi kung yan ay totoo mong sinabi na
sa Diyos, nilapit mo na, ibinigay mo na sa Diyos. Kalimutan mo na yan, bahala na ang Diyos. Dahil nagtitiwala ka ng totoo. Yung faith mo ang tinitignan, yung puso mo ang tinitignan ng Diyos. Kung talagang nagtitiwala sa Kanya, siya na ang bahalang lumaban at umayos ng lahat. Ano po? Maging ano tayo, sabi nga ni Pastora Ruby Elmedo na, updated pa ba tayo? Updated ka pa ba? O baka updated ang iba sa gadget, updated sa magagandang damit, sa magagandang appliances, updated, di ba po? O updated tayo sa mga, ano ba yan, mga beauty product, o kung ano pa man, ano. Baka dun po tayo updated, pero hindi na tayo updated sa ating Diyos. Dapat po maging updated. Ako, tayong lahat sa ating Diyos. Kasi kung minsan, naiisip na natin yung puro, yun nga po yung sinabi ko kanina, puro galit na lang. Puro sama ng loob. Di ba po? Yung iba, baka kumita na maganda, ito na, palalagwin ko to, palaki ng palaki ng palaki. Minsan, pera na lang ang ating iniisip. Ano po? Lahat po tayo nangangailangan. Alam ko po yun, alam nyo po yan. Pero ibig kong sabihin, baka sa sobrang pag-iisip natin ng mga ibang bagay, nalilimutan na natin ang ating Diyos. Hindi na tayo updated sa Kanya. Dapat po sa Kanya tayo maging updated. Hindi sa mga bagay na naluluma, nasisira, at nawawala. Ano po? Sa Diyos po tayo maging updated. At kalimutan na natin yung mga ganong bagay. Sama ng loob, no? Paulit-ulit po. Sama ng loob, galit, inis, yamot, mga ganyan, no? Naaasar, mga ganyan. Alisin na po natin yun. At puro pag-ibig na lang ang ating madama dapat. Huwag na yung mga inggit-inggit na yan. Kalimutan na po natin yan. Pagpapatawad po sa isa't isa ang kailangan natin. Pagmamahal ng tunay na galing sa puso, kagaya ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagpapakumbaba sa bawat isa. Yun po ang kailangan natin. Pagmamahal, pagpapatawad, at pagpapakumbaba ang kailangan po natin. Magtanim po tayo ng kabutihan upang umani rin tayo ng kabutihan. Lahat po tayo. Turuan natin ang ating mga anak na magtanim ng kabutihan upang umani rin sila ng kabutihan simula sa kanilang pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda. Magiging mas tagumpay sila. Magiging mas matalino sila dahil sinunod nila ang Diyos. Nagtanim sila ng kabutihan. Sigurado ko, tagumpay ang lahat ng tao. Salamat po. At napakarami na naman nating natutunan ngayong hapon na to sa ating binasa ngayon. Sa Galatians, ulitin ko lang, Galatians 6, verse 7 hanggang 10 po ang ating pinag-aralan ngayon. Na yun nga po ay ang tungkol sa hindi natin madadaya ang Diyos dahil ang lahat ay nakikita niya. Yun po ang sabi sa Psalms 139, ano po. Nandun po ang kanyang nakikita po, sabi niya, nakikita niya lahat. Ni sa puso pa lang natin, hindi pa natin nasasabi, iniisip pa lang, alam na niya. Ano po? Yung mga kapahamakan na dapat na kalimutan natin at hindi natin gawin. Sundin natin ang ating mabuting espiritu upang tayo magtagumpay, no? Puro kabutihan ang ating itanim. Para pagdating ng pagkakataon, ang lahat ng yan ay puro kabutihan lang ang ating aanihin. Ano po? Yung buhay na walang hanggan na pangako sa atin ng Diyos ay ibibigay niya sa atin. John 3:16 po, ang buhay na walang hanggan ay ibibigay sa atin ng Diyos. Magpatuloy po tayo. Kaya po, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Tumayo tayo, no, sa nangyayari sa atin. Opo, nakikita po natin yan. Maraming kahit papano naghihirap, maraming nalulungkot, maraming nagkasakit, ano po. Masakit po nga yan. Pero kung tayo talaga ay nagtitiwala sa ating Diyos, magtatagumpay po tayo. Nandyan ang ating Diyos. Magpatuloy tayo sa Kanya, sa ating paglapit sa Kanya, sa pagbabalik loob natin sa ating Diyos. Dahil kasama natin siya sa mga oras na to, at hanggang tayo nabubuhay, may pag-asa tayo. Ang Diyos ang bahalang lumaban sa lahat. Ang Diyos ang magpapatagumpay sa atin. Kaya,
Bangon po tayo, huwag tayong magsawang manalangin sa Diyos. Huwag tayong magsawang magtiwala. Huwag tayong magsawang gumawa ng kabutihan. Tumayo po tayo. Magbalik loob tayo sa Diyos. Simula sa mga oras na to, inaantay po tayo niya. Salamat po. Dahil sa pag-aantay ng Diyos sa atin, tayo po ulit ay mananalangin ngayon. Magpapasalamat at pupurihin natin ang ating Diyos. Dahil tunay nga, ang kanyang pagmamahal, ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Sa iyo, sa akin, at sa atin lahat. Magsiyoko po tayo. Ihanda natin ang ating puso't isipan sa ating Diyos. Yes, Lord, Father God in heaven. Salamat po ulit sa iyong mga salitang aming napakinggan, aming nabasa, aming napag-aralan. Tunay nga na napakabuti mo. Salamat, salamat Lord. Salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa iyong tunay na pagmamahal na hindi nagbabago sa bawat tao. Salamat sa iyong mga salita na nagbigay pag-asa na naman sa amin. Nagbigay katatagan sa aming pananampalataya. Nagbigay katatagan sa aming buhay, O Diyos. Salamat Lord sa iyong pagmamahal dahil gusto mo kaming maging maayos. Gusto mo kaming magbago. Gusto mo kaming maging malinis. Gusto mo kaming maging matagumpay, O God. Gusto mo kaming maging maayos, mabuting tao. Gusto mo kaming mag-ani, O God, ng puro kabutihan lamang. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tunay nga ang iyong pagmamahal, O God. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan, nabasa, narinig na naman ngayong hapon na to. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat Lord, dahil ang gusto mo'y magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Yun po ang iyong pangako sa amin, O God. John 3:16 po, ang tunay na nananampalataya sa iyo at sa iyong anak na aming Panginoong Kristo Jesus, O God, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat Lord sa pagbigay mo ng iyong kaisa-isang anak upang kami maligtas sa aming mga kasalanan, upang kami mabago. Salamat sa buhay ng aming Panginoong Kristo. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit, O God. Salamat sa katuruan na lagi mo po nga ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat din Lord sa patuloy na pagbigay mo sa akin ng kalakasan ng loob, Lord. Talino at sipag, Lord, upang ma-share ko din ang iyong mga salita, upang sila rin ay makabahagi ng katagumpayan, O God, ng pagpapala at ng kaayusan ng buhay, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Salamat din Lord sa pag-ayos mo sa aming bansang Pilipinas, sa pagsama mo at gabay sa aming Presidente Duterte, kasama ng kanyang pamilya, kasama ng mga mabubuting kasamahan niya sa pamahalaan, O Diyos. Sa mga mayors sa buong mundo, sa buong Pilipinas, Lord, sa lahat ng mayors, mayora, O God, salamat din Lord sa paggabay mo sa kanila, pagsama, pagproteksyon sa kanilang pamilya at mga kasamahan sa pamahalaan. Sa lahat po Lord ng doktor, nurse, police, sundalo, frontliners, Father God, salamat po. Sa amin din Lord, salamat sa pag-guide mo po sa amin, sa pagproteksyon mo sa amin, sa pag-ayos mo sa aming buhay, O God, sa pagbigay ng katagumpayan sa bawat isa sa amin. Alam namin na ito'y magiging maayos, malalampasan namin to. Babangon kami dahil kasama ka namin, O God. Hindi mo kami iiwanan at pababayaan. Yun po ang iyong pangako sa amin. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit, O God. Salamat Lord. Tagumpay namin sunod-sunod, Father God. And Lord, please always bless us all and guide us all, Father God. At pinapanalangin ko rin, Lord, ang lahat ng may karamdaman, lahat ng klaseng karamdaman, Lord, ay pagagalingin mo na. Dahil ikaw din ay aming Diyos na makapangyarihan na manggagamot din, Father God, na dakilang manggagamot din. Dahil sa iyo, Lord, walang imposible, O God. Walang imposible sa iyo, Lord. Lahat kaya mong pagalingin, lahat kaya mong ibigay, lahat kaya mong pasayahin. Ang mga nagugutom, bibigyan mo ng mas masaganang pagkain, Lord. Ang mga nalulungkot, Lord, pasasayahin mo, Lord. Ang mga walang trabaho, bibigyan mo ng mas maayos na trabaho, mas masaganang buhay. Dahil kami nagtitiwala sa iyo. Dahil ikaw ay mabuting Diyos, Father God, sa mga taong totoong lumalapit, nagsisisi, nagbabago, nagbabalik loob sa iyo, Lord. Papakinggan mo kaming lahat, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po, Lord, sa katagumpayan ng labang ito, Lord. Magiging maayos na ang buong Pilipinas sa aming mundo, Father God. Magiging maayos na ang lahat. Magtatagumpay kami. Makakapagsimula na kami ng mas maayos na buhay, masaganang buhay, tahimik na buhay, magandang buhay at tagumpay na buhay. Dahil
kasama ka namin dahil sasamahan mo kami, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Amen po. Amen. Salamat po sa hapong ito, sa pagsama nyo na naman sa akin. Sa ating Bible reading na naman ngayon, sa ating Bible study na naman ngayong hapon. Salamat po, salamat. At dun po sa mga bagong nanonood po o nakapanood ng aking video, ng aking Bible study po, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po ang ating mga videos at yung notification bell po, pakiclick po para updated po kayo sa iba ko pang i-upload na mga videos po. Salamat po muli sa inyong lahat. Salamat sa patuloy niyong panonood. God bless po sa ating lahat at sa inyong lahat. God bless po. God bless.